Paraing ng maraming residente sa Muntinlupa na apektado ng rehabilitasyon ng Maynilad sa mga pasilidad dito at may live report si Cesar Apolinario. Cesar. Yes, Gigi, sa ngayon ay kanya-kanya munang diskarte sa pag-ipon ng tubig ang mga residente ng ilang lugar dito sa Muntinlupa na hanggang ngayon ay problemado pa rin dahil madalas walang tubig. Mabuti raw at may poso at deep well sa lugar na ito sa barangay Putatan na pinagkukunan nila ng tubig. Yun nga lang, 24 oras umanong laging tila balde. Kaya salita ng matanda at bata sa pagsasalok ng tubig para may ipon sila. Minsan nga lang marumi raw ang nakukuhang tubig, lalo na yung nakukuhang latak sa ilalim. Minsan pangaraw ay mabaho na. Bandang tanghali nagkasupply na ng tubig kaya nakapagsimula ng mag-ipon sa kanilang mga drama, mga residente. Dahil walang tiyak na oras kung kailan mawawala ng tubig, apektado ang mga karinderya na natitenga at nilalangaw ang mga pinagkakainan at pinaglulutuan na hindi agad nahuhugasan. Paminsan-minsan naman daw ay malakas ang pressure ng tubig. Sa matataas na bahagi naman ng lugar dito sa Muntinlupa, gaya sa Acacia Compound na kasalukuyang inaayos ang mga may tagat sa tubo ng Maynilad, mahina ang tulo ng tubig sa gripo. Pero asahan na raw na buong maghapon ngayong araw hanggang mamayang gabi ay walang tubig. Bukod sa rehabilitasyon, prioridad daw ng Maynilad na masuplayan ng mga paaralan, mga barangay clinic at iba pang pampublikong lugar na nangangailangan ng serbisyo nila. Nitong Miyerkules, nag-anunsyo ang Maynilad na hanggang katapusan ng Oktubre magiging problema ang supply ng tubig para bigyang daan ang rehabilitation efforts para sa mas maayos nilang serbisyo. Bukod sa Muntinlupa ay apektado rin ang kalapit na syudad sa Las Piñas, Parañaque at Imus, Cavite. Maraming salamat, Cesar Apolinario.